none of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Aminin man o hindi, naging malaking issue sa katatapos na senatorial race ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kasama sa gampanin ng isang senador ang umupo bilang senator judge sa impeachment court. Sa 12 bagong senador na nanalo, 5 ang panig sa administrasyon, 5 sa partido ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at 2 sa masasabing kasama sa Liberal Party. Sa game of impeachment, kakailanganin ng 2/3 o 16 na senador para guilty ang verdict. Para ma-acquit o mapawalang sala si VP Sara, kailangan lang niya ang 9 na boto ng senador. Hindi pa malinaw ang posisyon ng ilang mambabatas, ngunit may mga inaasahang papani kay VP Sara dahil sa mga personal na relasyon nito sa kanya o utang na loob sa kanyang ama. Kung magkukonvene ang kasalukuyang komposisyon ng Senado sa Hunyo para umupong impeachment court, matatapos ba nito ang proseso para makapagbaba ng hatol? Sakali mang katigan na magpatuloy ang impeachment proceedings sa pagpasok ng bagong kongreso, hindi ba lalo lang magkakawatak-watak ang hatina nating bansa? Ang impeachment ay isang political exercise at inilalarawan bilang numbers game. Ang move ng pro-impeachment ay mag-o-offer ng pakinabang ngayon at ang move naman ng anti-impeachment ay pakinabang sa hinaharap. At sa halip na guguli ng panahon sa paglutas sa mga seryosong problema, mauuwi na naman ang panahon sa pagsubaybay sa mala-telenovelang impeachment hearing. Malilihis na naman ang issue sa dapat na harapin na mga problema ng bansa. Wala nang maiisip na solusyon sa peace and order, food security, job security, healthcare at edukasyon.